Sing to me of heaven, sing that song of peace. From the toils that bind me, it will bring release. Burdens will be lifted that are pressing so. Showers of great blessings o'er my heart will flow. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven, sing the sweetest song of all. Sing to me of heaven as I walk alone, dreaming of the comrades that so long have gone. In a fairer region long the angel throng, they are happy as they sing that old sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven, sweetest song of all. Sing to me of heaven tenderly and low, till the shadows o'er me rise and swiftly go. When my heart is weary, when my day is long, sing to me of heaven, sing that old sweet song. Sing to me of heaven, let me fondly dream of its golden glory, of its pearly gleam. Sing to me when shadows of the evening fall. Sing to me of heaven, sweetest song of all. Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. Nahimbag nga labi, kabsat, ay mga kabsat, maayong gabi mga kaigsunan. Tayo po ay nangangaral po sa ating panggabing pangaral. Ito po ay may kaugnayan po sa aklat ni Isaiah. Sa gabing ito, ang ating pag-aaralan po ay sa 25 kapitulo ng aklat ni Isaiah. So Isaiah chapter 25. Basahin po natin ang unang 5 bersikulo o talata. O Panginoon, ikaw ay Diyos ko. Aking dadakilain kita, aking pupurihin ang pangalan mo, sapagkat ikaw ay gawa ng kagilagilas na bagay. Sa makatwid ay yung binalak ng una, tapat at tiyak, sapagkat yung ginawang isang bunton ng lungsod, ang bayang matibay ay ginawang isang guho. Ang palasyo ng mga dayuhan ay hindi nabayan, ito hindi na maitatayo kailanman. Kaya't lululatin ka ng malalakas na mamayan, ang mga lungsod ng malulupit na mga bansa ay matatakot sa iyo, sapagkat ikaw sa mga dukha ay naging kanlungan, isang kanlungan sa nangangailangan sa kanyang kahirapan, silungan sa bagyo at lilim sa init, sapagkat ang ihip ng mga malulupit ay parang bagyo laban sa pader, gaya ng init sa tuyong dako. Sinupil mo mga ingay na mga dayuhan, gaya ng init sa pamamagitan ng lilim ng alapaap, ang awit ng mga malulupit ay napatahin kanya. Dito po sa unang talata, unang bersikulo, mayroon po dalawang pangalan sa Hebreo na ginamit tungkol sa Diyos. Sabi niya, O Lord, you are my God. Yung salitang Lord o Panginoon, ito'y galing po sa YHWH. Ito po isang salita na hindi na natin alam kung ano ang talagang tiyak na tunog o pronunciation. Sapagkat ang mga Hebreo noong unang panahon, kapag ka sila po yung nagsusulat, ay hindi nila nilalagyan ng mga katinig. I mean, patinig. Wala silang vowels.
pag sila'y nagsusulat. Kaya po alam lang natin ang pronunciation pag binibigkas nila. Dahil kung meron pong utos sa Exodus 20, huwag niyong babanggitin ng pangalan ng Diyos na walang kabuluhan. Yung pong pangalan ng Diyos doon ay yung YHWH. Kaya mga audio, hindi na ginanggit yun. Kapag gusto nilang banggitin ng Panginoon, ang ginagamit nila ay Adonai o Panginoon. Kaya hindi na po natin lamang tiyak na pagbigkas sa salitang ito. May nagsasabi ito Yahweh, may nagsasabing Jehovah, at iba't iba pa. Pero hindi na mahalaga po yung pronunciation, basta alam po natin kung ano yung kahulugan. Dito po sa unang talata, hindi po ginamit po ni Isaiah yung mga pangalang yon upang ipakilala kung ano ang Diyos, para luwalatiin ang Diyos at may pakilala ang kanyang katangian. Sapagkat ang kanyang mga mababasa po natin sa Bagong Tipan sa Romans chapter 1 verse 20, ang lahat ng mga bagay na nilalang ng Diyos ay nagpapakilala sa mga bagay sa kanyang mga katangian na hindi nakikita, kahit ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang kapangyarihan. So ang kanyang mga salita ay totoo rin. At ang mga ito'y matutupad. Tingnan po natin. O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name, for you have done wonderful things. Your counsels of old and our faithfulness and truth. So may katuwid, siya ang Panginoon ay karapat-dapat purihin dahil sa magagandang bagay na kanyang ginawa. Kaya nga po sa kanyang mga bagay na mga nilalang ay nakikita ang kanyang pagka-Diyos at ang walang kanyang kapangyarihan. Yung po salitang YHWH, ano ba ibig sabihin no? Pag binibigkas po natin ang salitang Yahweh o Jehovah, anong ibig sabihin no? Anong ibig sabihin ng YHWH? Ang ibig sabihin po ng salitang iyon ay ganito. Yaong palagi nang umiiral. One who has always existed. Hindi siya nilalang. In other words, ang Diyos ay palagi nang umiiral at hindi siya nilalang. Hindi katulad natin, tayo po ay bunga. We are effects of a cause. At ang dahilan na yun ay cause ay ang Diyos. Kaya tayo nilalang. Pero ang Diyos ay hindi siya nilalang. Palagi siyang umiiral. Kaya nga po, tinatawag niyang sarili niya, I am the first and I am the last. Dun po sa Grego, I am the Alpha and the Omega. In other words, dahil siya po ay siyang simula, o ang Diyos ay walang pinanggalingan. Dahil siya nagsimula. Siya nagsimula ng lahat ng mga bagay. So siya mismo, ang Diyos, ay walang pinanggalingan. Siya naging dahilan para malalang ang lahat ng mga bagay. Pero ang Diyos ay hindi nilalang. Palagi siyang umiiral. I am the first and I am also the last. Tingnan po niyo itong mga talata po sa Isaiah, chapter 41, verse 4. Basahin po natin. Sino nagbalak at nagsagawa nito na tumawag ng mga saninlahi mula ng pasimula? Akong Panginoon ang una at kasama ng huli. Ako nga, kanya. Ginamit din po ito yung salitang YHWH. Akong Panginoon. Tandaan po natin, pagka yung salitang Panginoon ay lahat ay capital o nasa uppercase, yun ay tumutukoy sa YHWH. Pagka ang Panginoon ay nakasulat sa pangkaraniwang titik, capital yung P, tapos yung ibang mga titik ay pangkaraniwan, yan ay Adonai. So ito po ay lahat ay capital, so ito YHWH. Sinabi niya, ako ang una at kasama ng huli, ako nga, kanya. Dito po sa 44 verse 6. Ito po tayo sa chapter 44,
Dito po sa ika-6 na talata. Basahin po natin. Ito po ating mababasa. Ganito sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon na makbo. Nakita rin natin dito, yung salitang Panginoon ay lahat ay capital o nasa uppercase, so ito YHWH. Ako nga ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. So in other words, siya lang ang Diyos. Kaya lang, mamaya makikita natin yung salitang Diyos rito, Elohim ay hindi po isa sa bilang. Ito yung nangulugan ng marami yan sa bilang or plural. Hindi po ito singular, kundi plural. Dito po sa 48 verse 12, ginamit din po rito yung salitang ako ang una at ang huli. Kanya basahin natin. Sa 48 verse 12 ng Isaiah, makinig ka sa akin, o Jacob, at Israel na tinawag ko. Ako nga, ako ang una, at ako rin ang huli kanya. So ito po ang Diyos. Pagdating po sa Bagong Tipan, dito po sa aklat ng Apocalypse or Revelation, dito po sa chapter 1, dito po sa verse 8 at 17, basahin natin. Ito ang babasa. Ako Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat ng siya ngayon ay umiiral. Siya yung umiiral ng nakaraan at siya pa rin umiiral sa dating na panahon. In other words, siya ay eternal. Makita natin. Dito po sa verse 17. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay at mamagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ng kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ako ang huli. So, dito po sa 21 verse 6. Sabi po natin. At sinabi niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking painumin na walang bayad sa bukal na tubig ng buhay. Pero 23 verse 6. Verse 13, nagsasalita rito ay ang ating Panginoon. Basahin natin. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Bakit natin sinabing siyang ang Panginoon? Sapagkat sabi niya siyang ugat ni David. Kanya. So ito po ang YHWH o salitang Jehovah o Yahweh sa iba mga salin. Ang ibig sabihin niyan ay walang hanggan. Palagi nang umiiral. One who has always existed. So hindi importante kung Jehovah Yahweh salin dyan. Dahil totoo niya, hindi natin lang kung ano talaga eksaktong salin dyan. Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, ano kahulugan no? One who has always existed. Kapag sinangangako, malimit itong ginagamit niyang pangalan. Ako ang Panginoon na makbo kanya. YHWH na makbo. Siya nakipagkatipan sa Israel, yan ang ginamit niyang pangalan. Sapagkat siya nakikipagtipan. Mayroong kasunduan. Dahil siya palagi nang umiiral, palagi siyang andito, hindi siya umaalis, hindi siya mamamatay, hindi siya mawawala. Ang ibig sabihin, maasahan mo tutuparin niya ang kanyang sinabi. Di ba? Yung sabihin ng Panginoon bago siya, may ako nga. Yung salitang ako nga sa Old Testament, nang tanungin ni Moises, sinong sasabihin ko na nagsugo sa akin? Sabihin mo, ako nga ay nagsugo sa iyo. Ako nga. Kanya. Yan po ay YHWH. So isa sa mga pangalan na binigay po ni Isaiah. Doon po sa Isaiah 43 verse 10, ito po ay very interesting versikulo. Ito po ay ginagamit ng mga saksi ni Jehovah para patunayan na ang pangalan nila. Sila po saksi ng Diyos. Pero tingnan po yung interesting mga bagay sa kapitulong ito laban sa kanila. Laban sa kanilang katuruan. Basahin natin. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon. At ang aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at manampalataya kay sa akin
At inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inaniwalo na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko kayo. Ito mga saksi rito, hindi ito mga saksi ni Jehovah, ito tumutungkol sa bansang Israel sapagkat saksi sila sa mga bagay na ginawa ng Diyos. At sabi niya, walang Diyos na inanyon na una sa akin at walang Diyos at magkakaroon pagkatapos ko. Pero sabi ng mga saksi ni Jehovah, mayroong Diyos na nilalang ang Diyos. At yan ang ating Panginoon. Hindi mayroong Diyos pagkatapos ng Diyos. Ito'y labag sa talatang ito, di ba? At ang pangalang Elohim. Itong salitang Elohim, ang ibig sabihin, nagpapakilala po ito sa makapangyarihan, the mighty power of God. So, kapangyarihan ng Diyos. At ang root word ng salitang Elohim, it means to terrify. Ang ibig sabihin, takutin. In other words, kung ikaw'y makapangyarihan, pwede kang manakot, di ba? Makakatakot ka dahil kayo makapangyarihan. So, yun ang root word ng salitang Elohim. Ang salitang ito, itong salitang Elohim, ano po? Ito yung nagtatapos po sa I am, him. Ito po ay plural, ang ibig sabihin. Ang singular po ng Elohim ay Eloah. So, itong Elohim ay plural. At ito po ay masculine. Kaya lang, pag ito'y tumutukoy sa tunay na Diyos, ang usual na sinasalin po rito ay Diyos, hindi mga Diyos. Pero pag ito'y tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan, ito'y mga Diyos ang salin niya. Tingnan natin na po. Dito po sa Exodus chapter 20, halimbawa, Exodus chapter 20, binigay po ang 10 Commandments, di ba? Tingnan po ninyo, ang basahin natin. Dito po sa ikatlong talata, huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Yung salitang mga Diyos, ito po ay galing sa salitang Elohim. So pag ito sinasali nila tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan, ay ang sinasali po nila ito sa maramihan. So mga Diyos, kanya. Pero pag ito'y sinasalin patungkol po sa tunay na Diyos, ito po ay Diyos lang. Ibig sabihin, bagamat ito'y naisalin na Diyos lang, pero ang kanyang kahulugan ay maramihan, mga Diyos. Kanya. Katulad pag ito'y ginagamit sa mga Diyos-Diyosan. Dito sa verse 7, sa Psalm, verse 7, ito siyang tunay na Diyos. Kanya. O verse 5. Sapagkat ang lahat ng mga Diyos sa mga bayan ay mga Diyos-Diyosan, ngunit ang Panginoon ang lumikha ng mga kalangitan. So ito'y gumamit ito'y ginamit po sa mga Diyos-Diyosan. So ito'y Elohim. Ito'y ginamit sa mga Diyos-Diyosan. So nakalagay mga Diyos-Diyosan. Ganyan. Dito po sa 97, verse 7 ng Psalms. Mapahiya lawak sila lahat na sumasamba sa mga larawan at kanilang pinagmamalaki ang Diyos-Diyosan. Lahat ng mga Diyos ay sasamba sa Kanya. Yung salitang mga Diyos ay Elohim. Ay ito tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. Pero pag ito tumutukoy sa tunay na Diyos, ang mga nagsalin, ito po'y sinasalin nilang Diyos at hindi mga Diyos. Halimbawa po sa Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, that's Elohim, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Salitang Diyos doon ay Elohim. Pero ito'y tumutukoy sa tunay na Diyos. Ito'y sinalin na Diyos. Pero ang kahulugan yun ay mga Diyos. Sabihin, ang Diyos ay nagkakaisang Diyos. Hindi po siya isa sa bilang. Dito po sa verse 2 ng Isaiah, balik tayo sa Isaiah, chapter 25. Ito po ang ating pinag-aaralan sa Isaiah chapter 25, verse 2. Sapagkat yung ginawang isang bungton ng lusod, ang bayang matibay ay ginawang isang guho.
Ang palasyo ng mga dayuhan ay dinabayan. Ito hindi na maitatayo kailanman. Kanya. So, halimbawa, tumingin po tayo ng dalawang lungsod na naging guho. Ang lungsod po ng Babylon, nung ito'y hatulan ng Diyos, ay naging isang guho. At ang bayan ng Nineveh, ito rin po ay isang naging guho. At yung dalawang ito, hindi na ito naitayo kailanman. Itong syudad ng Babylon, yung nakikita, yung binabanggit po yung mga tanyag na Hanging Gardens of Babylon. Ito yung napakagandang syudad. Yung pong mga lahat ng gusali doon sa Babylon ay nagpapakilala ng pagmamataas at kapangyarihan ng tao. Ganon din po ang Nineveh na isang makapangyarihang lungsod bago ang lungsod ng Babylon. Sila po ay malalaking mga gusali na nagpapakilala ng katanyagan o pride at kapangyarihan ng tao. Kapag ka ang isang bansa ay makapangyarihan, usually ang kanyang pangunahing lungsod ay nagpinapakita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kayamanan. Makikita magagandang gusali at kumisa ang mga buog ay malalaki. Nagpapakita ng kapangyarihan. Ano yung sinasabi rito? Ang kapangyarihan ng Diyos ay pinakikita ang kawalang kabuluhan ng kapangyarihan ng tao. Dahil ang nangyari sa Babylon ay naging guho ng Babylon, the ruins of Babylon. Pupunta po tayo ngayon sa eksaktong lugar na kung saan dati Babylon, ay makikita natin ay wala. Ganon din po ang Nineveh. Wala lang syudad ng Nineveh, hindi na rin natin makikita. Ang makikita mo isang bundok na dati yun ang Nineveh. Iba rin po mga syudad na inatulan ng Diyos. Ito yung naging mga guho. At hindi na katulad ng kanilang kagandahan at kapangyarihan nung mga lungsod na ito ay nakatayo pa at sentro ng makapangyarihang mga kaharian. So dito pinakikita ng Diyos ang kapangyarihan ng tao ay ay di dadaig sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ang pinakikita sa ikalawang talata. Therefore the strong people will glorify you. The city of the terrible nations will fear you. Kaya luluwalhatihin ka ng malalakas na mamayan, ang mga lungsod na malulupit na mga bansa ay matatakot sa iyo. Salitang strong, ang ibig sabihin powerful. Ito po ay sinasabi ni Leopold at ni Young, or wild, makapangyarihan mga tao kanya. Strong people. Ang Diyos ay pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Pag nakita ng mga taong ito ang kapangyarihan ng Diyos, ano mangyayari sa kanila? Ayon po sa talata, the strong people will glorify you. The city of the terrible nations will fear you. So ito po ay isang parallelism. Yung salitang glorify at saka yung salitang fear ay magkaugnay. Di ba? So ito mga bansang ito ay matatakot o luluwalhati sa Diyos. Hindi sa kahulugan na sasambahin nilang Diyos. At sila magpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Kundi sila iahanga sa kapangyarihan ng Diyos. In other words, ang sinasabi rito, pag nakita ng mga makapangyarihan, ibang makapangyarihan ng bansa, kung paano ang ginawa ng Diyos sa ibang mga bansa na kanyang hinatulan, sila magkakaroon ng takot sa Diyos. Makikita nila ang kanyang kapangyarihan, pero hindi naman sa kahulugan na sila isasamba. Yung mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos, pero makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po sa ika-4 na talata. Sapagkat ikaw sa mga duka ay naging kanlungan, isang kanlungan sa nangangailangan sa kanyang kahirapan. Silungan sa bagyo at dilim sa init, sapagkat ang hip ng mga malulupit ay parang bagyo laban sa pader. For you have been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shade from the heat,
For the blast of the terrible ones is as a storm against the wall. Ganyan din po sa Ingles. Ang pagkay pinakikilala po ng Diyos, pag pinakikilala ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ito po ay sa mga taong may takot, tunay na takot sa Diyos, ito ay nag-encourage ng paggalang at pagrespeto. Sabihin, the expression of Jehovah's character encourages honor and reverence. So kung ikaw ay talagang natatakot sa Diyos, igagalang mo at irespetuhin mong Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan kanya. You will reduce the noise. Halimbawa, nung po sa ika-4 na talata, pag ang Diyos po ay tumutulong sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan, itong mga taong ito ay ahanga, igagalang nilang, respetuhin nilang Diyos. Kabilang banda naman, sa pag nakikita ng mga bansa ang kagalitan ng Diyos, sila natatakot sila, magkakaroon sila ng fear, nilulatin nilang Diyos, pero not in the sense na sila susunod sa Diyos. Pero on the other hand, pag nakikita ng mga tao, as usually, itong kinaawaan ng Diyos ay ang kanyang bayan, ito ay nagdudulot sa bayang iyon ng paghanga at pagrespeto sa Diyos. Yun po sa ikalimang versikulo, gaya ng init sa tuyong dako, sinupil mo ang ingay ng mga dayuhan, gaya ng init sa pamagitan ng lilim ng alapap at awit ng mga malulupit ay napapatahimik. Paano pinatatahimik ng Diyos ang mga dayuhan ganyan? Katulad na pagka mainit at tapos may dumating na isang clouds, siyempre nawawala yung init kanya. Hindi mo na mararamdaman yung init dahil nga po doon sa dinalo siya ng ulap, yung init kanya. Galon ang mga makapangyarihan mga tao, yung mga lungsod ng mga malulupit na mga bansa. Ganun kinikilala nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya lang, hindi sila nagpapakita ng pagbabago sa kanilang karakter. In other words, kung ang isang makapangyarihang bansa o lungsod ng mga bansang sumasapot, ay nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos at sila nagbago ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ay maganda. Kaya lang ang problema, nakita nga nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi sila nagbabago sa kanilang karakter. Ganun pa rin silang hindi sumasamba sa Diyos at hindi sumasamba sa mga Diyosan. Gano'n man ang kanilang kataasan at kapangyarihan, sila na naibababa ng Diyos. Kaya sabi sa verse 5, you will reduce the noise of aliens as heat in a dry place, as heat in the shadow of a cloud. The song of the terrible ones will be diminished. So sila po ibabagsak ng Diyos. Sapagkat kahit nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa mga bagay na kanyang ginawa, hindi sila nagbago sa kanilang pag-uugali. Dito po sa ikawalo, ito po ang kapistahan ng Diyos kanya sa mga bansa. Jehovah's Feast for the Nations. Basahin po natin ang ika-6 na talata. At sa bundok na ito'y gagawa ang Panginoon na makbo sa lahat ng mga bayan ng isang kapistahan na matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga nilumang alak, ng matatabang bagay na puno ng utak, at mga lumang alak na totoong dinalis. Tandaan po natin sa English. And in this mountain, the Lord of hosts will make for all people a feast of choice species, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of well-refined wines on the lees. Yung pong mga lumang mga alak ay mas masarap yun, di ba? Kaya nga minsan, nanonood ka sa TV ka, 20-year-old, ganyan, na alak.
5 years old na lang. Kanya. Sabi, habang tumatagal, lalong nagiging masarap. Kanya. Yung pong bundok yung sinasabi dito, yan ang bundok ng Sion, Mount Zion. Kanya. On this mountain, the Lord of hosts will make for all people a feast of choice pieces, a feast of wines on the heat and the least, of fat things full of marrow, of well-refined wines on the least. Ito physical na paglalarawan ng isang spiritual na kapistahan o isang spiritual na pagsasaya. Kasi sa kalimutan, pagka may alak at may mga matabang pulong-pulo ng utak kanya, yan ay isang masarap na pagkain. Di ba? So ito isang kapistahan na sinasabi sa atin. So ito po ay isang, sa bundok ng Sion ay magkakaroon po ng isang kapistahan, spiritual feast, at lahat ng mga bansa ay doon. So ito yung katulad sa Isaiah chapter 2, di ba? Lahat ng mga bansa doon. At doon sa bundok na yon, di ba doon sa Isaiah chapter 2, doon itatatag ang bundok ng bahay ng Diyos. Ang mga hentil ay magiging kabilang doon at ang mga Hudyo ay magiging kabilang doon. Lahat ng tao ay nandoon sa spiritual feast na yon na sinasabi rito. Verse 7, and he will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nations. Makikita po natin, dito po kasi sa verse 7, bintangan natin sa Tagalog, at wawasakin ang bundok na ito ang takip na nilagay sa lahat ng mga bayan at talambong na inilagay sa lahat ng bansa. Pag ito yung takip, ito yung nagtatakip. Ano yung maghaalis doon sa takip na yun? Dahil itong mga bayan na ito, noong unang panahon, ang kanilang pagkaunawa ay natakpan. Kaya di po sa Ephesians chapter 4 verse 18, having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. So, yung sabi po ni Pablo, kailang pagkaunawa ay nagdilim kanya. So may tumatakip sa kailang pagkaunawa, yung mga Gentiles. Dito po sa 2 Corinthians 3:14, but their minds were blinded, for until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because of the veil is taken away in Christ. But even to this day, when Moses read, a veil lies on their heart. Ibig sabihin, yung mga Hudyo, hanggang sa pagdating ng Iglesia, ng ating Panginoon, kapag binabasa ng kautusan ni Moises, di pa rin naunawaan kung kanino at patungkol ang kautusan ni Moises. Katulad lang sila ng mga Gentiles na kailang pagkaunawa ay nagdilim dahil sa kakulangan nila ng kaalaman, their ignorance, actually dahil sila yung walay sa Diyos. Yung mga bagay na alam ng Diyos, pinakilala sa kanila, pero tinanggihan ng mga Gentiles. So kailang pagkaunawa ay natakpan, ganoon din ang mga Hudyo. Kaya lang, sa pamamagitan ng Panginoon, sa verse 16, na chapter 10 ng 2 Corinthians, nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. So, tayo po ay sumampalataya sa Ebanghelyo, yung takip na yon na nagtatakip sa ating pagkaunawa ay matatanggal na niya. So, ito yung sinasabing, He will destroy on this mountain the surface of the covering cast over all people and the veil that is spread over all nations. Yung veil ay nagtatakip. Ito yung nagtatakip sa kanilang pagkaunawa. So, kay Jihad Kamayentin o mga Hudyo, kaya pagdating ng ating Panginoon, yun ay aalisin na niya. Aalisin yung takip na yun. Pag sila ay bumaling sa Panginoon, when they turn to the Lord at sa kanyang ebanghelyo, matatanggal yung takip na yun, kanya nalagtakip sa kanilang pagkaunawa. Sa verse 8, lulunukin niya ang kamatayan magpakailanman at papahilin ng Panginoon Diyos sa mga luha sa lahat ng mga mukha. Ang paghamak sa kanyang bayan ay maalis sa bang lupa sapagkat ang Panginoon ang nagsalita. He will swallow up death forever, and the Lord God
tingnan po nyo rito, yung salitang Panginoon ay hindi kapital. So ito yung Adonai. In other words, literally Panginoon. He will swallow up death forever, and the Lord God will wipe away tears from all faces. The rebuke of his people he will take away from the earth. For the Lord has spoken. And this was sa 2 Timothy chapter 1 verse 9. According to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before the time began, but has now been revealed by the appearing of our Savior, Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Kanya. Ito pong death, hindi po ito physical death. Dahil namatay ang Panginoon, meron pa rin kamatayan, di ba? Ang sinasabi niya natin abolish death ay ang kamatayan na dulot ng kasalanan. Dahil doon ay pwede ka magkaroon ng buhay at kawalan ng kamatayan kanya. So in other words, ito sa pamagitan ng Ebanghelyo. Dito po sa 1 Corinthians 15 verse 54, so when this corruptible is put on incorruption, and this mortal is put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Ibig sabihin, pag dumating ang Panginoon sa kanyang pangalang pagdating, ay gagapiin niyang physical na kamatayan, tayo bubuhay na magli. Dito po, Hebrews 13 verse 5, verse 6. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For himself has said, I will never leave you nor forsake you. So you may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. So, isang Panginoon po sinamatay siya kasi nagbigay ng pagtatagumpay laban sa kasalanan, kaya nga tatanggalin kanya ang mga luha sa kanilang mga mata at ang kahiyan ng kanyang bayan ay matatanggal sa buong lupa sapagkat sinabi ng Panginoon. Sa mga tweet, ang bayan ng Diyos ay magiging matagumpay kanya. Laban sa lahat ng kapangyarihan dahil sa lakas na ibinibigay ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon, pagdating ng ating Panginoon. Tuloy po natin sa verse 9. Meron pong kagalakan doon sa naghihintay sa Panginoon. At kaparusahan doon sa mapagmalaki kanya. Dito po sa Isaiah 40 verse 13, I will place salvation in Zion for Israel, my glory. And sa mga ito ng kaligtasan manggagaling sa bansang Israel. Sa verse 9, ito pong kapitulo 12 lang. And it will be said in that day, tandaan natin that day, kanya, ito yung pagdating ng ating Panginoon. Behold, yung pangulang pagdating, hindi yung pangalawa. Behold, this is our God. We have waited for Him. He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Kaya sa verse 9. At sasabihin sa araw na yon, ito ang ating Diyos. Hinintay natin siya. At iniligtas na tayo. Ito ang Panginoon. Ating hinintay siya. Tayo matuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Yung naghintay sa Panginoon. Siyempre, yung mga nalabi, di ba? Yung mga tapat sa Israel. Sa araw na yan, kanya, yun ang panahon ng pagdating ng ating Panginoon. Ang kaligtasan sa pamagitan ng Ebanghelyo. Na ito'y mangyayari sa Mount Zion. Sa bansang Israel, yun ang magiging larawan na iglesia ng ating Panginoon. Di ba? Ito po yung inaasahan na yung mga tapat sa bansang Israel. It was expected in the past na may darating na tagapagligtas. Di ba? Sabi nga, nakita ni Abraham ang aking mga kaarawan at siya'y natuwa, at siya'y nagalakan. At ito pong ipinihinihula sa mga panahon na ito, na abang ito inihuhula, ay ito'y matutupad sa panginaharap nila. Sa atin natupad na yan. So, yung pagkakaiba, yung mga tao bago dumating ang Panginoon, sila tumitingin sa isang bagay hindi pa nangyari.
Pero tayo dinatnan ng huling araw, tayo tumitingin sa isang bagay na nangyari na. Pero pareho tayo tumitingin doon. Ang pagkakaiba sa kanila, sila ay tumitingin sa bagay hindi pa nangyari. So ito yung sinasabi ni Isaiah sa talatang ito. Ito po yung matutupad pagdating ng ating Panginoon. Dito po sa Psalm 118 verse 20, this was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Itong ibig sabihin, ito ang araw ng kaligtasan. Ang pagdating ng ating Panginoon. Ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. Ito'y yung araw ng Panginoon na kanyang ginawa kanya. At tayo magagalak. At tayo matutuwag dahil sa bagay na ito kanya. Sa Psalm 118 verse 23. Dito po sa verse 10. For on the mountain the hand of the Lord will rest, and Moab shall be trampled down under him. A straw is trampled down for the refuse heap. Kaya sa basura. So doon po sa 24 verse 20, 25 verse 6, yun po ang bundok ng Sion, di ba? Doon itatatag ng Panginoon ang kanyang bahay, ang iglesia ng ating Panginoon. Ito ang banal na bundok ni Jehovah na sinasabi sa Isaiah chapter 11 verse 9. At ang kamay ng Panginoon, ang ibig sabihin, the helping and protecting hand of the Lord ay ando doon. Nasa kanyang banal na lungsod na walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon. Ito'y tumutukoy sa panahon natin, gospel age. At pag dumating ang Panginoon, itatatag ng kanyang iglesia, yan ang spiritual na Zion, ang proteksyon ng Diyos at ang patnubay ng Diyos ay nandoon. Yun ang makikita nating kagandahan dito sa sinasabi na Isaiah. Ito sabi niyan, Moab shall be trampled down. Alam po natin, pinag-aralan po natin ito. Kaya po ang Moab po ay pinarusyahan ng Diyos dahil siya ay mapagmalaki, mayabang. Nireject niya yung tulong na sinasabi ni Isaiah. At ang Moab ay napupuot sa bansang Israel. Yun ang pinag-aralan rin po natin. Kaya dito, ang Moab, sinasabi ay, sabihin, ibabagsak ng Diyos. Ang kahihiyan at kahatulan ng Diyos ay maging sakdulan laban sa Moab. Ito'y larawan ng kaaway ng Diyos. Ang kaligtasan ay nasa bundok ng Sion. Ang kaligtasan ay magsisimula sa Jerusalem. Doon sa Lucas chapter 24 kanya, remission and the repentance and remission of sin will begin in Jerusalem. Ito ang banal lungsod ng Diyos, yung walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon. Verse 11, verse 12, He will spread out His hands in their midst as a swimmer reaches out to swim, and He will bring down their pride together with the trickery of their hands. The fortress of the high fort of your walls He will bring down, lay low, and bring to ground down to the dust. Dito po sa Tagalog. At kanyang iunat ang kanyang mga kamay sa gitna niyon, gaya ng lalangoy na nag-uunat ng kanyang mga kamay sa paglangoy. Ngunit ibababa ng Panginoon ang kanyang kapanaluan, kasama ng kakayahan ng kanyang mga kamay. At ang matatas na moog ng kanyang kuta ay kanyang ibabagsak. Ibababa, ilulugmok at ibabagsak sa lupa hanggang sa alabok. Dahil ang Moab ay isang mapagmataas at mayabang na bansa. At yan ay kinapopotan ng Diyos. Sa Proverbs chapter 16 verse 8, pride goes before destruction and a haughty spirit before the fall. So ito po ating pag-aaral po sa gabing ito. So ito po isang pagtingin sa panginaharap, no? Kino-contrast po doon sa kahapon na pinag-aralan natin. Kung paano ang kahatulan ng Diyos sa mga
mga bansang kanyang kinapopuwatan, makikita naman natin dito ang kanyang pagkaling at patnubay sa kanyang banal na bansa na magsisimula sa Mount Zion at iniahambing po doon sa isang mapataas at mayabang na bansang Moab na hindi tatanggap siyempre sa kanyang ebanghelyo. Ito'y kanyang ilulugmok, ibabagsak, at tuluyang ahatulan. So, wala po tayong tanong ngayon. So, usually, walang tanong eh. Si Kenneth P. Lingambol, good evening po. Rafael Ortiz, present. Jun Bautista is watching and listening. Rachel Goto, present. Edna Delpina Villamoyo, gandang gabi po. Arnold Dasilo, gandang gabi po, brother. At sa lahat na nakikinig, Paquito Lopez, present po. Vicente Kay, present po. So, dito po sa kapitulong ito, meron ng, katulad sa ibang mga bahagi ng Isaiah, meron ng parang glimpse o pagtanaw sa panginaharap in that day, araw ng Panginoon. Wala na po ito. So, ito tumutukoy sa panahon natin ngayon, ang panahon po ng Ebanghelyo. Bakit tanong na, bakit yun ay pinakikilalang Diyos? Para mabuksan ang kaisipan ng kanyang bayan. Ito ang aasahan nyo kanya pagdating ng araw na yon, ang tagapagligtas sa bansang Israel kanya. Meron pong tanong isang kapatid, kanya. Di ba ang lahat ng tao may kaluluwa at ang tungkulin din ng tao na maglingkod sa Diyos upang tayo maligtas pagdating ng huling araw? Ang tanong ko po, brother, paano po yung mga special child tulad ng mga bingi? Hindi kaya magsulat o mitindi o yung mga may tamang utak. So paano po bang yung po mga special child, alala mo po silang kasalanan? Diba yung mga tinatawag na mongoloid? Ano po yan? Hindi talaga siya nakakaunawa. Although may mga mongoloid na later on ay gumagaling. Ibang usapan nyo. Pero yung talagang mongoloid na nanatiling mongoloid, hindi sila responsible dahil wala po sila sapat na kaisipan. Yung po mga pinanganak na talagang may kulang-kulang ang kaisipan, wala po silang problema. They are safe. Dahil hindi naman po sila nagkakasala. Ngayon, yung may tama sa utak dahil nag-drugs, o may tamang utak dahil sa problema, ay bang usapan nyo? Walang kaligtasan nyo. Kasi mayroon kang pagkakataon. Tandaan po natin, ang buong buhay po natin ay pagkakataon na ibinigay ng Diyos para hanapin natin ang Diyos at ang kanyang katotohanan. Ngayon, hindi mo ginawa yan, tapos natamaan ang utak mo dahil nag-drugs ka, o kaya dahil sa problema, nasira ang ulo mo, hindi ka na maliligtas. Dahil hindi mo ginamit yung pagkakataon na ibinibigay ng Diyos. Kaya, kung di pa tayo Kristiyano, isipin po natin yun. Ngayon, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. So, bago pa mangyari yung hindi natin nasa yun, kung tayo naging Kristiyano, edi wala problema. Actually, kung tutukusin, ang the best medicine po laban sa anumang problema ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung kayo tunay na tapat sa Diyos, mawawala yung stress sa buhay mo. Bakit? May pag-asa ka ng buhay na walang hanggan. Niisip mo na mga bagay na nangyayari na hindi maganda ay pansamantala lang. Dahil meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan. So hindi ka masisira ulo. Dahil nasa kayo ang kapayapaan ng Diyos na hindi maunawaan ng sanglibutan, ganyan. So kung ilalagay lang natin ang ating pananampalataya, hindi tayo mapupunta sa ganung kalagayan. Kaya mahalaga po na ihanda natin ang ating sarili. Tama po, Brother Rene Mardala. May bahagi ang Isaiah na patingin niya, palundag-lundag yan sa bawat pag-aaralan po natin. Isinisingat ni Isaiah. Siyempre, ito yung isinudyukan ng Espiritu siya, inspired by the Holy Spirit. Ito po yung panahon ng pagdating ng tagapagligtas. In other words, sabi ko nga, pattern ng mga propeta sa Old Testament, nangangaral sila sa kasalukuyang kasalanan ng bayan upang sila wag puksayin ng Diyos sa panahon na yon. At maliban pa doon, meron talagang kaligtasan ng dumarating sa panginaharap ng ating Panginoon. At ang ililigtas lang ng Panginoon ay naghihintay sa ating Panginoon. Yung mga tapat sa Diyos. Yung labi, yung remnant.
Kaya nagagalak tayo. Tayo po mga Kristiyano, dapat magalak tayo. Bakit? Nandun tayo sa labi, yung mga kakaunting maliligtas. Di ba maganda yun? Kung dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Tama po yan. Yung emphasis on the Messianic time. So, Paquito Lopez, present po kanya. Vicente Cay, present po siya kanya. Yung sir, yung makita nyo, itong ganito po ang aklat ni Isaiah. Kaya very interesting pag-aralan. Di ba, kino-contrast niya, ito kanya may ibang bahay na kanyang pinarusahan, tapos sa Isaiah 24, kanya itong mangyayari sa mga bansang hindi mapagmalaki at di susunod sa Diyos. Ito ang general pattern kanya. So may specific tinukoy, siyempre may mga bansa pang hinatulan ng Diyos na hindi na binanggit sa Old Testament. Sinabi niya prinsipyo, bakit hatulan niya? On the other hand, kanya, mayroong panahon na darating. At ito ang sinabi niya sa kapitulong ito, ang pagdating ng ating Panginoon. Rafael Ortiz. Alam mo ang pangalan ng Diyos? So, Ortiz Yahweh ba? Jehovah? Hindi mahalaga kung ano yung salin, Jehovah, Yahweh. Parang mali yun eh. Dahil hindi na natin talagang alam kung ano talagang eksaktong bigkas ng YHWH. Nung pumunta po kami sa Davao City noong 2017 siguro yon, nakausap namin isang talagang Hudyo. Tinanong ko sa pagkakataon ko na yun, Hudyo yun eh. Tinanong ko siya, ano bang ibig sabihin talaga ng YHWH? Niya. Sabi ko sa Hudyo, sabi niya, hindi ko alam nga. Sapagkat yung nangyari dyan sa salitang yung kanya, dahil sa Old Testament, hindi na binibigkas yan. Kaya hindi na po natin alam kung ano talaga ang bigkas niya, kanya, o ang spelling niya. So kaya, YHWH, paano yung mga patinig doon sa loob, hindi natin alam yung patinig, yung vowels, hindi natin alam. So ang spelling lang, YHWH. Ano yan, Jehovah, Yahweh? Hindi natin alam. Ang mahalaga yung kahulugan. Ang kahulugan ng salitang yan, yung palagi ng umiiral. One who has always existed. Kanya. Yung Elohim or Adonai, ang Adonai is a general word. Ang Adonai ay Panginoon. Regardless kung sino yun. Kaya pag ginagamit ang Adonai, Panginoong Diyos, kanya. Hindi tumutukoy sa tunay na Diyos. Na isang Panginoon. So, yung salitang Elohim, pinapakilala yung makapangyarihan ang Diyos, kanya. Yun ang salitang Elohim. Ang root word niya, to terrify. So, ito'y nakakatakot dahil sa kanyang kapangyarihan. Dahil siya'y makapangyarihan, siya'y Panginoon. Siya'y sinusunod. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang Panginoon, yaong sinusunod. Yun ang sinusunod mo. So, dahil siya'y Diyos makapangyarihan, kaya siya'y Panginoon na ating sinusunod. Kaya nga po sa Ephesians chapter 4, may isang Panginoon sapagkat yun ang ating sinusunod. Sa kasalukuyang panahon. Kasi hindi naman tayo pupunta sa Ama para malaman natin kung ano ang kaligtasan. Tayo pupunta sa ating Panginoon. Sapagkat siyang sinusunod natin ngayon. Hindi tayo pupunta tayo sa Ama sa pamagitan niya. Sapagkat siya'y Panginoon ngayon. So, yun ang Panginoong Diyos. Ano po yung dinindihan ni Kristo sa Matthew 23:23? Ikaw po ba? Ito po yung pag-asahin po natin. Yan ako po sa aking malaking Biblia. Dito sa Matthew 23 verse 23. Actually, dito po sa kapitulong ito, pinagagalitan niya yung mga Hudyo, di ba? Dahil sa kanyang kawalan nila ng kaalaman o tamang pagkaunawa, kaya sila may maling pagkakaunawa. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you pay tithe of mint and anise and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faith. This you ought to have done without leaving the others undone. Opo, yun po yung kapo. Ang ikapo kasi depende sa kung ano ay yung kayamanan. So yun ang bibigyan mo yung kasampung bahagi ng iyong ito po ay mga
mahalagang bagay itong binabakit rito eh. Kanya. Mint, anise, and cumin, kanya. So, yun po yung mga mahalagang bagay. So, magbibigay ng kapo kanya mahalagang bagay. Pero yun ay nakikita. Ang point po rito ng Panginoon, mga hipokrito. Ang kanila nagko-concentrate ay nakikita. Pero yung mga bagay hindi nakikita na mahalagang bahagi ng kautusan nila ginagawa. Yun ang problema ng mga Hudyo. Ang kailang pagsabay naging panlabas lang. Pero yung talagang mahalagang bagay na hindi nakikita, hindi nila binibigyan ng diin yun. Katulad ng limbawa ng Sabbath. Ang binibigay nila din sa Sabbath yung pagpapahinga. Bakit sila pinapahinga ng Diyos? Para magkaroon sila ng panahon sa Diyos. Pero ang kanilang binibigyan din lamang yung papahinga. Yun ang nangyayari sa mga Hudyo. So, ano po natin? Yung YSWH, in-emphasize niya ang eternal nature of God. Palagi na siyang umiirang kanya. Yung salitang Elohim, in-emphasize niya ang kapangyarihan ng Diyos. So, yung pinagsama natin dalawa, ito ang makapangyarihang palagi nang umiirang. Yan ang Diyos. Yung mahalaga po malaman natin yung kahulugan ng mga salita. Halimbawa, Jesus Christ. Pangalan yan, totoo. Pero may kahulugan nyo. Ang salitang Jesus o Joshua sa Hebreo, Yesu sa Grego. Tingnan nyo. Ang pangalan ng Panginoon na Yesu, hindi naman Jesus. Hindi naman Jesus. Yesu. Ang pangalan sa Grego, Yesu Cristo. Kanya. O yung Jesus Christ, transliteration, hindi man sinalin eh. Pero alam natin ng kahulugan, walang problema. Ang salitang Jesus, tagapagligtas. Ang salitang Kristo, yaong pinili. So, Jesus Christ, yan ang piniling tagapagligtas. So, yung pangalan niya ay tama. Nilalarawan niya kung sino siya at ano siya. Siyang piniling tagapagligtas. So, pangalan ng Diyos sa Old Testament, galon din. Meron silang kahulugan. So, Elohim ay nag-emphasize ng kanyang kapangyarihan. Siya ay makapangyarihan kanya. So, yung Elohim, eternal. Wala palagi nang umiiral. So, pinagsama yung dalawa, ibig sabihin, ang makapangyarihang palagi nang umiiral. Yun lang ang Diyos. Yan ang Ama, yan ang ating Panginoon Kristo, at sa Espiritu Santo. Yan ang nagkakaisang makapangyarihang palagi nang umiiral. So, yung tatlong yun ay hindi nila lang. Palagi silang umiiral. At sila ay makapangyarihan. Satanas ay makapangyarihan, pero hindi siya palaging umiiral. Siya ay nilalang ng Diyos. So, hindi siya kapantay ng Diyos. Yun po, so makita po yung isa magbigay tayo ng panahon sa mga kahulugan ng salita, yun ay makakatulong sa ating pag-aaral. Mas madaling makaunawa pag alam natin yung kahulugan ng bawat salita. Wala na po tayong tanong, kapatid. Opo, Brother Jimmy Lacambre, kapo po yun. Nagbigay lang po ng espesipikong ibinibigay na ikapo ng mga taong yun. Kasi po doon po sa Old Testament, ibinanggit ng Moses yung mga dadaan sa tungkod kanya at siyang bunga ng kanilang hindi ko maintindihan ito. Hindi ko maintindihan yung sinasabi ng nag-PM po sa akin. So makikita po natin, interesting, mayroon po kong isang malit na libro, The Names of God, kanya. Ibig sabihin, yun ang mga pangalan ng Diyos. Yung lahat ng pangalan na yon na ginamit ng Diyos ay nagpapakilala ng kanyang mga bagay tungkol sa Kanya. Kaya ginagamit yung mga pangalan na yun. Balik tayo sa pangalan, sinasabi Brother Raf Ortiz, pangalan ng Diyos, Jehovah Yahweh, pinag-aawain nila yan eh. Pero alam po ba niyo, hindi na ginagamit siya sa Bagong Tipan. Hindi naman tinatawag na Jehovah ang Diyos sa Bagong Tipan. Hindi na tinatawag na Yahweh sa Bagong Tipan. Tinatawag lang sa Diyos. At para ma-emphasize
Yung sabi niya, ginagamit ng iba, isa lang ang Diyos, kanyang Ama. Sabi nila, uh, isa ang Diyos, ang Ama lang. Hindi sinasabi ng talatay, isang Diyos na Ama kanya. Kaya sinasabi ng isang Panginoon. Yun ang Panginoon sa Kristo at isang Espiritu kanya. Para may sinasabi itong kapatid na nilibing. Hindi ko po alam ano po ang salita ni Brother Roger Sumahay kanya. Sabi niya kasi, hello, magandang gabi. Pwe, Brother Brad, namatay ting mama ko. Ngayon, nagserbisyo po kami. Sabihin, may namatay na kapatid, sinerbisyo nila siguro. Nakikiramay po tayo dun sa namatay, mga kapatid po yun. Wala na po tayong tanong, mga kapatid. So, sana po ay nakatulong po ang ating pag-aaral po kahit pa paano. Meron nga pong namatay na kapatid. Hindi ko po alam kung sino ito. Message po ni Brother Roger Sumar. So, tayo po ay manalangin. Amang Diyos, kayo po ay aming kinikilalang tayong makapangyarihan na palagi nang umiiral. Kayo po ay nagtitiwala kami sa iyong salita sapagkat yun ay katotohanan. Kayo po ay nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo sapagkat kayo ay nagsasabi lang ng tapat at hindi nagsisinungaling. Kaya pwede kaming magtiwala at tumindig sa inyong mga salita. Ama, tulungan niyo kami sa aming araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang po na maitaguyod namin ang aming pangangailangan sa araw-araw, kundi malabanan po namin ang lahat ng tukso na dumarating sa paligid namin upang kami magpatuloy sa katapatan na paglilingkod sa inyo, Diyos. Dinadalangin namin naman na sa darating na linggo, na sana magiging magtagumpay ang aming muling magsasama-sama mga magkakapatid sa Angeles City Southside Church of Christ, at gayon din po sa iba't ibang mga dako ng kapulungan ng mga kapatid. Ito po ay isang bagay na kapanapalabig dahil sa katagalan po na hindi namin nagawa. Sana po itulutan ninyo na iti mangyayari at kami po muli ay magkakasama, magkakaisa na pupurit sasamba sa inyo. Ama, tulutan nyo na kabigyan nyo kami ng kapahingahan sa gabing ito, sa aming katawan at kaisipan, upang sa araw ng bukas ay mapayapa namin magagampanan ng anumang bagay na dapat kailangan kami.
Ito po yung aming mga panalangin na buong puso kami nagpapasalamat at ipinababalad sa inyo sa pamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. So maraming salamat mga kapatid. Hindi ko po alam kung sino po yung binabalitan na namatay ng isang kapatid. Pero sana po ay tayo po ay patuloy na mag-ingat sapagkat di pa tapos ang laban sa COVID-19 na ito. Stay safe.